Isa pong napakalaking halaga ng kayamanan ang natuklasan ng mga government researchers na matatagpuan po malapit sa Maynila. Ang halaga po ng kayamanan na pinag-uusapan natin dito ay trilyon-trilyong peso. Napakalaking kayamanan, ano ho, mga ka-istorya. Naku, pagka nalaman ito ng China, baka ito ay targetin din po nila. Baka ito po ay pag-interesan din nila. Yan po ang mga impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong uri ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Magbibigay na rin po ako sa inyo ng update tungkol sa pinag-uusapang impeachment case versus Vice President Inday Sara Duterte. Magpasimula po tayo, mga kaistorya. Palakihin ko muna po ang reference natin na ito. Ang sabi po dito, high seepage of natural hydrogen at Philippine sites suggests millions of tons could be trapped below ground. Aba, ay ang sabi po dito, mga kaistorya, ay millions of tons daw po ng natural hydrogen. Ano ba itong natural hydrogen na ito at ano ang pinaggagamitan nito? Ang sabi po dito, mga kaistorya, sa mabilis na research po natin, natural hydrogen can be used as a clean energy source for heat, transportation, power generation, and chemical manufacturing. Aba, kaya pala nitong magpaandar ng makina, ng mga sasakyan, ng mga power plants, at pwede rin, kung hindi ito ako nagkakamali, na magamit ito sa pagluluto. Ano ho? Pwede rin pang-substitute sa LPG, mga kaistorya. Ang sabi pa dito, uses. Transportation, hydrogen can be used in cars, trucks, and ships. Power generation, hydrogen fuel cells can generate electricity by combining hydrogen and oxygen. Industrial processes, hydrogen is used in petroleum refining and metal trading, chemical production, and food processing. Heating, hydrogen can be used to heat homes and businesses. Yan po yan ay sa mga sa mga malalamig na klima na mga bansa, yung mga naghihiyelo, may heating system yung mga bahay nila, mga kaistorya. Ngayon, hindi lang po yan. Ayan din po pala, mga kaistorya, ay ginagamit na rocket fuel. Ay ganyan pala kahalaga yung natural hydrogen na yan. At gaano ba karami ang natural hydrogen na yan na natuklasan sa Pilipinas malapit sa Maynila? Ang sabi po, scientists found that more than 800 tons of geologic hydrogen is leaking annually from subsurface rock near Manila. Ba, sumisingaw lang, no? Hindi po na papakinabangan pa, no? Hindi pa na-i-exploit. Ay sayang. Ay sana'y kumilos ang gobyerno natin dito, mga kaistorya, no? Para pakinabangan ito ng sambayan ng Pilipino. Lalo na po yung kuwan natin, mga kaistorya, yung pinagkukunan natin ngayon ng natural gas sa Malampaya ay paubos na umano ang laman nun. Ay ito, tingnan ninyo kung gaano karami ito. 800 tons umano. Ang sabi, mga kaistorya, ito ay about 18 times as much as from a 5 million ton underground reservoir in Mali. Aba, ay kung ganoon pala, mga kaistorya, napakalaking halaga nito. Paano mo nasabi, Juan Historiador, na napakalaking halaga niyan? Magkano ba ang natural hydrogen? Ang sabi noong 2020, mga kaistorya, ang halaga niyan ay nasa $20 per kilogram. Nandito po tayo sa Natural Hydrogen Association of Australia. May mababasa ka dito sa baba, how much does a kilogram of hydrogen cost? Prices of hydrogen depends on where you buy the hydrogen. At hydrogen pump in Germany, the price of kilogram of pure hydrogen is around $20. Noong 2021 pa po yan, mga kaistorya. Doon na lamang tayo sa $20, ha? Sige. Pag-usapan natin, mga kaistorya, no? Sa Philippine peso, magkano ba ang halaga nitong pinag-uusapan natin na ito?
kung ito ay 18 times na mas marami kaysa sa 5 million ton ng Mali, yung 5 million ton kasi mga kaistorya, ibig sabihin, i-multiply mo pa yan sa 1,000 kasi yung 1 ton is equal to 1,000 kilogram. So 1,000 kilogram multiplied to 5 million, ang kalalabasan po niyan ay 5 billion kilogram. 5 billion, i-multiply mo pa sa 18 kasi nga 18 times daw na mas marami. So ang kalalabasan niyan nasa 90 billion kilogram ng natural hydrogen. Yan po mga kaistorya ay matatagpuan sa, ang sabi dito ay nagsasasite sa Zambales po yan. Magkano ang halaga noong 90 billion na kilogram ng natural hydrogen? Kung i-multiply natin ngayon sa palitan ng dolyar kontra peso, lalabas po yan na nasa 5.2 trillion pesos. Napakalaking halaga pala niyan, mga kaistorya. Sa Pilipinas, talagang mayaman ang Pilipinas. Mga kaistorya? Mayaman. Naku, pag nalaman to ng China, baka pag-interesan na naman ito, baka targetin nila ito. Kasi nga yung mga black sand dyan sa Zambales, tinatarget nila. Ang sabi, patuloy umanong ini-exploit ng China ang black sand sa karagatan dyan sa Zambales. Oo, yun ang sabi sa balita mga kaistorya. At patuloy umanong nakikita doon yung mga vessels ng China na naghahakot, nag-exploit ng black sand dyan sa Zambales. Isipin nyo, ay 800 tons ito ng natural hydrogen umano na nagkakahalaga ng trilyong peso. The continuous, exceptionally high outgassing from the so-called Nagsasa site in the Zambales region just over 100 kilometers from Manila, as the crow flies, suggests that millions of tons could be trapped in reservoir under the surface. Sana ma-exploit ito ng gobyerno natin. Wala naman tayong magiging kaagaw dyan at kaaway na China kasi nasa mainland po yan ng Pilipinas. Isipin ninyo, 100 kilometers away from Manila. Napakalapit. Alam niyo, ang napansin ko lang dito sa Zambales, yung mga bundok nila kalbo na. Kung hindi ako nagkamali, mga talahib yan bihira ng mga puno. Siguro dahil sa kung natural cause, siguro pagputok ng Mount Pinatubo, ewan ko lang, human activities, hindi ko masabi kasi hindi ko alam ang history niyan, mga ka-history. Ngayon, patalastas lamang po sa mga naghahanap po ng hollow blocks na matibay, sa mga nagpapagawa ng bahay, mga buildings at mga apartments. Maaari po kayong bumili diyan sa mga taga Zambales maaari po kayong bumili diyan sa Siete Brillantes. Kapag bumili po kayo dyan, sabihin lamang ninyo na kayo'y inendorso ni Juan Historiador at kayo ay ibibigay nila sa inyo ang kanilang hollow blocks na mas mababa kaysa sa iba ang presyo. Sila po ay veterano sa paggawa ng hollow blocks dahil sila po ay 30 taon nang gumagawa ng hollow blocks. Ganyan na sila katagal sa industriya na yan, mga kaistorya. At bukod pa ron, kaya nila maibibigay ng mas mababa ang presyo ay sapagkat hindi sila nagbabayad ng manpower, sila mismo ang gumagawa. Ang lokasyon po niyan, mga kaistorya, ay nandyan po sa Paitan Road. Yan po dyan sa Batonlapok. Yung kalsada po na papunta sa Taugtog or dyan sa Kamara. Kung galing ka po dyan sa Triangle Intersection ay babaybayin mo ang kalsada na papuntang San Juan. At pagkalampas mo po ng Diversion Road sa bandang kaliwa ng San Juan Road ay kasunod na po yung Paitan Road. Sila po ay pangalawang lote mula sa kanto. Screenshot nyo na. Dyan po sa mga taga-Butulan, taga-Iba, taga-Kabangkan, malalapit.